Naranasan nyo rin ba to? Yung nasa trabaho ka pero lumilipad yung utang mo. Yung para silang may sarili mga buhay na nag-uusap. Parang ikaw lang yung nakikinig sa usapan ng utak mo. Parang minsan, kalahati ay nagre-reklamo. Ba't ganito ang buhay? Ba't ganito na lang araw-araw? At yung kabila naman, sinasabi na dapat maging thankful ka kasi yung iba, ang wish ay nasa posisyon mo. Nalilito siguro ang utak natin kasi ang dami nating gustong gawin. Ang dami nating gustong abot. Ang dami nating gustong puntahan. Ang dami nating gustong marating. Ang dami nating gustong patunayan. At ang dami nating gustong mapasaya. Sa sobrang dami nito, nalilito na yung utak natin kung anong uunahin. Lahat kasi gusto nating subukan. Pero, iisa lang ang katawan natin. At ilang oras lang ang kaya ng katawan natin na mag-isip at magawa ang lahat ng gusto at dapat. Ganito na lang. Huminto muna tayo saglit. Isipin natin yung ngayon. Nasaan ang posisyon natin ngayon? Anong pinagkakaabalahan natin ngayon? Magkano lang muna ang kaya natin ngayon? At masaya ba tayo ngayon? Kung sagot mo hindi, saka ka mag-isip ng isang bagay. Isang bagay lang muna para makalis ka ng paunti-unti sa kung nasan ka ngayon. Maaaring paulit-ulit ng trabaho, may gulong pamilya, masakit na relasyon, o kahit mga magulong plano. Pumunta ka muna sa lugar na tahimik at makakapag-isip ka. Dahan-dahan mo ipikit ang iyong mata at mag-isip ng maliliit na plano. Sabayan mo ng luha. Tas magpasalamat ka kay Lord sa 3 rason kung bakit mo kailangan magpatuloy. Tas bukas, ulitin mo, magpasalamat ka. Pero gawin mong 4 na rason. Hanggang makapunta ka kinabukasan, isip ka ng 5 rason para magpasalamat ulit. Hanggang paulit-ulit mo nang ginagawa ang magpasalamat. Tas wala ka nang nababanggit kundi pasasalamat. Tingnan mo yung unti-unting pagbabago sa mindset mo, sa salita mo, sa actions mo, hanggang sa ang tingin mo na sa buhay ay napakagaan. Paano? Salamat sa pakikinig at sana maging masaya ang puso mo.